Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Lutong masa by Chona or lutong masa ni Chona. Ngayong araw guys is mag-share na naman ako about sa aming mga istorya noong unang panahon. Ang kwentuhan natin ngayon is about sa nung bata pa ako. Paano ako ni Papa tinuruan na maghanap buhay sa murang edad, na kumita ng pera, at hanggang ngayon ay dala-dala ko sa aking paglaki, pagtanda. So hindi ko makakalimutan ang turo ng aking ama nung unang panahon nung bata pa ako, ay nakatatak yan dito sa aking isipan. Kahit wala na yung papa ko, ay naiwan sa puso ko yung mga turo niya sa akin. Turo na makakatulong sa akin na ako ay maging independent, responsable na anak. Okay? So, i-share ko sa inyo mga idol kung paano ako ni Papa, kung anong itinuro ni Papa sa akin nung maliit pa ako. Siguro marami ang hindi nakaalam, mga kapatid ko hindi nakaalam. Kaya nung nagkasakit yung papa ko, tudong pakita ko sa kanya ng suporta, mga idol. Tinulungan ko talaga yung ama ko kasi mayroon kasing kwento na nakalagay sa aking puso. Kahit yung papa ko, grabe mamalo sa amin, pero never ako nagtanim ng galit sa kanya kasi yung ginawa niya noon sa amin is part of discipline. So naunawaan ko, mga idol. Bugbog ito, bugbog doon, kami noon. Pero hindi ako nagtanim ng galit o kahit kunting tampo. Kayong nagkasakit siya, mga idol, wala akong sumbat sa kanya na ganyan kanong maliit kami. Hindi, kasi nakatatak sa isipan ko, sa panahon namin noon is ang mga magulang talagang magaling silang mangulatag bata ba, mamalo. So, ang nakatatak sa isipan ko, sa ngayon may edad ako, yung ginawa ng magulang namin noon is part of discipline. Pero grabe yung disiplina nung time namin, mga idol. Kahit sinong mga bata sa time namin, talaga ang mga magulang noon, grabe silang mamalo. Pero okay lang yan. Hindi ako nagtanim ng galit sa aking ama hanggang namatay siya. Is tudo ang suporta ko sa kanya. Kahit minaliit ako doon sa amin na ako daw ay nag-abroad, mga tiya ko, mga pinsan ko, minaliit nila ako. Ang sabi nila, ako daw ay nag-abroad, wala daw akong napatayong magandang bahay. Anhin ko naman, maraming kautangan, mga lupain, mga iinuna ko. Para sa akin, mga idol, hindi mahalaga ang bahay, una mong gawin. Tulad ngayon, Bagyo sa Pinas. Nakita niyo magagandang bahay? Karamihan yan may-ari, mga OFW. Anong nangyari sa pinatayo nilang bahay? Sinalanta ng bagyo. O diba? Kaya nga ako, iba yung iniisip ko. Sila kasi, yung mga ibang mga pinsan ko, pwede lang sa yung mga hybrid dyan, saka matiya ko, gusto nila magandang bahay. Unahin mo magandang bahay, may mas una ka pang uunahin, di ba? Siyempre unahin mo yung mapapakinabangan nyo, katulad ng mga lupain namin. Makatulong sa amin. So, yun ang inuna ko. Magkano lang naman ang sahod ko pagdating dito sa abroad? Kunti lang. 17,000 ang isang buwan ko dito, 2016. Kasi 110 dinar ang sahod ko. Ikuhaan ko pa ng aking allowance. Alangan naman di ako bibili ng shampoo ko, toothpaste ko, napkin ko, di ba? So magkano na lang matira sa akin? Tapos before ako nag-abroad, nalubog ako sa utang. Alin ang unahin ko? Magandang bahay. Kaya yung iba, lockdown ako. Ganyan ako sa kanila. Kuno wala daw akong wala daw kuno akong natayong magandang bahay. Wala akong pakialam doon. So ngayon, mga idol, ang i-share ko naman sa inyo ngayon is, so tapos na ako doon. Nagagalit lang ako sa mga taong pakialamera sa buhay ko ba. Prangka lang ako, mga idol. Tapos, ngayon, mga idol, magkukwento ako sa inyo sa ang tinuro ng papa ko. Hindi yan alam ng mga kapatid ko, kasi yung iba kong mga kapatid, hindi niya tinuruan ng mga teknik niya. O, diba? Ganyan ang kagaling ng papa ko. Kaya siya, talagang nakikita naman siguro nila kung anong ginawa ko sa magulang ko nung nagkasakit siya hanggang nagpahinga siya. So nga, masaya akong magkwento ngayon sa inyo, mga idol. Hindi naman ako umasinso, ganito lang ako. At least, masaya na rin ako. Pasalamat ako palagi sa Ginoo.
every night hindi ako natutulog kahit anong pagod ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na everyday binibigyan niya ako ng lakas na magagamit ko sa aking trabaho dito sa abroad. So, mag-umpisa tayo ngayon sa aking topic na paano ako tinuruan ng papa ko o tinuruan ako ng papa ko maghanap buhay. Sa murang edad, itinuro niya sa akin. Alam niyo ba mga idol, ako yung anak ni papa na talagang nahubog niya ako kumbaga nabulol na naman ako, kumbaga tinuruan niya ako paano maghanap ng pera. Ito yung kwento mga idol. Noong unang panahon, sobrang hirap talaga namin, sobra talaga, kasi wala kami mapagkukunan kasi nga nasanla nga niya yung nyuga ni mama na iniwan sa kanya ng kanyang magulang. So ganito yun mga idol. So since pigado kami, since naghirap kami, pag piyesta ng Lower Mainit, usapang piyesta tayo. Ang edad ko noon is, siguro ang grado ko is grade 4. Bata pa, di ba? Edad na grade 4, bata ka pa noon. Ang papa ko, nakitaan na niya ako ng talent na hindi ako mahiyain. Hindi ako mahiyain magtinda. O, di ba? Ano ako? Sa murang edad ko, tinuturuan ako ng papa ko. Anong ginawa niya? Sabi niya, Gigi, dali. Sabi na pa. Pista man sa Lower, Mayo ang pista dati. Yung sama na to na pa. Yung sabi di, ganun di ay. Siya, magtinda ta, magbarbecue ta. O si papa ba? Di ko, di ka, kasi may kaunon, di ka magtinda. Papa, jud, uy, jud ko. Tuto dahil siya, di na makabaloy mong mga magulang lahi na ila. Sa uma man na sila. Ikaw, kay naman kas kusina, hala, magtinda kag barbecue. Yung tubag po ni si mama. Sanitibo, ay niyang kama, ay ikaw kakamang sa ina kapital, lawa sa ba? Ay ina, unoy bili mo sa baboy doon. Ingon mama ni tibong salita yan. Asa daw si papa, mukuha daw ka ng kuan, ka na ganing pangkapital. Kasi sa unang panahon mga idol, na kay 500, dako na ng kapital nimo sa barbecue. Sa unang panahon, grade 4 pa ko ato. Di mo to, 1980. Di karon mga idol, ingon. Kana sila ni nang Ili og sinong Leo, o katong sinang Monique, mo na mga kwarta-kwarta sa amo asa unang mga silingan namo dang panan namo ug wala mi bugas adto kay nang Ili adto kay nang Monique manghulam og bugas kana gyud sila nakatabang gyud nang Ili sa mo og sinong Leo ug katong mama niya si nang Monique kay kuan man to magpahulam man to kwarta mo ti dang panan namo. Karon mga idol kuan mis papa nga ay oy problema na magkuan ko kanang wadto kong parilyo ron magunsa ka ay manghulam ko 500 na ti kwartanan Marili. Ana na si papa si mama may lagi pahulam mo ka na ni Marili. Ay ako ingnon nga ako patindahon si Jijig barbecue ibalik ra namo nya wadto na si papa mo diskarte na siya. In short, pahulam man siya ng ilig 500. Paguli, lipay na kay si papa, grabing pahiyom. G, tanaw ipabulis ako yung Marili kunalaw, ugma ano na lang, isaksak sinagol na lang nato ni Tibo, Bisaya, Tagalog niya. Pagkabukas mga idol, sabi, di nakadala na ni Papa ng 500 mula kay ng Ili. Sabihin niya ni Papa, bukas gumising ka ng maga, gising ka ng alas 4 para kumain ka, tapos punta ka ng Malungon, bili ka ng baboy. Alam niyo magkano kilo ng karning baboy noon? 60 pesos. 50, 55, 60, 65, 70. Pinakamahal 80. So, ang bibilin ko, sabihin ko kay Papa, niya, sayo ko. Sayo ka ugma. Sayo kong mata na, mga idol. Alas 4 pa na, nagmata na ako, nag-init na ako kape. Maglukuan ako kanon. Sa murang edad ko, sa edad kong 10 years old, mga idol. Naku, naks naman. 10 years old na bata, kaya nang magtitinda, 11, ganun. 11, 12. Yung edad ko na yan, mga idol. Diyan na edad talaga ako hinubog ng papa ko. Di ngayon, mga idol, since yan ang utos ng aking papa, sa gabi yan, sabi ko, lista ni mo lahat pa ang mga palitunon kay wabay ko kabalo unsay kuan sa barbecue pa. Lista na ni papa, dala ko papila na. Alam niyo guys, yung food coloring dati 50 centavos lang yan, ngayon is 5 pesos na, di ba? 25 centavos to 55 centavos. Panglista mga black pepper sa una tag 50 na ng katong balot-balot ba or piso. 50 centavos. 50 centavos yan noon. Mga ahos. Barato ra kayo sa unang panahon mga idol, listan ani papa nya papaliton ko niya isda, barato ng kilo sa isda dati mga idol, tag 25, 35 pesos lang. Alam ko yung mga presyo kasi ako nga palingkira sa amin mamalingki. Di ngayon punta na ako, maligo na ako sa sapa, tapos man hilis na ato kuan ato na og
malungon kay maninda lang barbecue lagi may kay daghan lagi tao mo na ang kwento no. So ito mga idol, kakain na ako tapos magbihis, alis na ako. Alam nyo ba, galing sa Sitio Kawayan papunta sa Malungon, maglakad ako ng ilang oras. Maglakad ako, agi ko dito sa ubos sa ilan ni Ima Ruiz, ni alon sa mga alon doon paing og banganga, paingon og dakok sa Nagpan, dakok man ang tawag sa una, old name niya Nagpan. Eskwelahan man ang Nagpan dia, di ba? Manang Nagpan na siya karon, pero dati ang tawag naman na is dakok. Adto ko agis dakok, magbaklay ko ana mga idol, magtsinilas, usahay ulan pa, perti pang lapo ka sa yuta, mupilit akong tsinilas sa lapok, mabalaw pa kog ako ana kanang kuha o akong himono usahay mga idol, gikag Sitio Kawayan basta lapok, magbaklay ko, magtiniil ko mga idol, pa ingon og dakok. Pag abot dito sa Malungon dito, hugasan ako akong tsinilas kay nabulit man sa kanang kuan, kanang tsinilas nga naikaw masa mupilit man jud na sa lapok mga idol. Kanang mga taga Sitio Kawayan, mga banga nga kabalo man na sila unsa nang mga dalan di sa unang panahon, lahi man karon kay simentado na no. Baklay ko na mga idol akong bitbito na akong tsinilas, paingon dito sa pisag init na siya mga idol, tungod kay gisugo ko sa akong papa kay maninda lagi daw mig barbecue nya. Yan na suguon si Toto, ikaw imong assignment, magkuan ka, maguling nya, si Bukay maghimog tirungan, ako maghimo kog katong lutuan ni Jijig barbecue, pagkuan mo ha ana. So mo na trabaho sa kong duha ka igsuon nya si Papa. Di karon mga idol, ato na kog Malungon, nagbaklay ko na kay ulan man, baklay ko ana, magtiniil ko akong chinilas, dito na ako, dala na ko tong abini yung bag akong dala sa kubag sa semento, mo man dala na mo man uso sa una, basta mamalingki ka imong dala sa kubag yung sa semento, diba? So yan ang pinto nako. So abangan nyo ang part 2 nito, part 1 pa lang to. Bye bye, thank you for watching.